ito magandang balita naman maiibsan na raw ang kalbaryo ng mga motorista sa trapiko dahil bukas na ang underpass sa C3 Quezon Avenue Interchange sa Quezon City. Nakatutok doon live si John Consulta. John? Mel, ramdam na nga ng mga motorista ang 75 metrong ginhawang hatid ng Araneta Underpass dito sa C3, dito sa Quezon Avenue Interchange na binuksan na kanina. Ganito ang naging kalbaryo ng mga motoristang dumadaan dito sa Quezon Avenue patawid sa Araneta Avenue sa loob ng mahigit isang taon. Hindi lang oras ang mauubos sa matinding traffic, pati na ang iyong pasensya. Pero sa pagbubukas ng G. Araneta Underpass kanina, tiyak daw na maiibsan ang kalbaryo ng mga motorista sa bahaging ito. Si Pangulong Noynoy Aquino ang nanguna sa pagbubukas ng underpass. Pinuri niya ang mas maagang pagkakatapos ng proyekto. May savings din daw ang pamahalaan sa naturang underpass. 694 ang budgeted, naging 430. Tapos ahead of schedule po, December 10 dapat. 100 days in advance. So, meron pa tayong 3 years and 9 months para mapaganda. Lalo na dahil babalik po ako dito sa Quezon City. Para hindi na tayo lahat natatraffic at saka gumana lalo ang hanap buhay at ginhawa ng ating mga kabayan. Ayon sa DPWH, sa pagbubukas daw ng underpass, malaki ang may babawa sa travel time ng mga motorista. Mula 30 minutes ay magiging 5 minutes na lang daw ang biyahe mula Welcome Rotonda hanggang EDSA. Hindi madaling paniwalaan, pero ang ilang motorista, abot tenga ang ngiti. Maganda na yan, sir, kasi luluwag ng trapiko sa atin. Good work kayo. Thank you. Madadagdagan din. Yung alin? Yung kita. Kasi makakabiyahe ka ng marami. Wala pa. Gayunpaman, may ilang motorista ring hindi na itago ang pangamba sa pagdaan sa bagong underpass. Lalo pat marami sa mga underpass sa Metro Manila lumulubog sa baha sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Tulad na nangyari sa Recto Underpass sa Lagos Nilad sa Maynila, pati na sa EDSA nitong kasagsagan ng habagat. Yun ang dyan, medyo wino-worry ko di ba? Underground, di ba? Underpass. So hindi kaya maging underworld to underwater yung natin. Sana wag naman. Pero pagtitiyak ng DPWH, hindi raw babahain ang bagong gawang underpass dahil sa ginawang flood control system nito. Ito yung pump natin na ito, automatic ito. Pag kami doon sa sister natin, umabot yung tubig na to, gagana yung isang motor. Pag malakas ang dating ng tubig, umabot pa doon sa second level, gagana yung second motor naman. And then, yung ultimately na malakas pa rin talaga ang dating, hindi kaya nung dalawang motor, hanggang sa 3 motor na ang gumana. Talagang napakalakas yung buga na ng tubig natin going to San Juan River. At para matiyak na walang magiging aberya, sinimulan na ang dredging activities sa San Juan River. Plano naman ngayon ng DPWH na simulan na ang Espanya-Lacson flyover para maresolba ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Ang nakalain na po namin project ay yung pong Espanya-Lacson na gagawin po namin doon ay flyover. Ang mas malaki po yun. Ang haba po nito ay 685 meter. Kailan sisimulan to, sir? Itong na to, bago matapos ng taon na to. At ngayon po, nagkakantak na ng mga test fitting ang... Mel, sa kabila ng ginhawang hatid ng bagong gawang underpass ay nakakabahala naman, Mel. Itong eksenang aming nakunan sa bungad ng underpass kanina. Mga pasaway na mga bata na ginawang palaruan ng gitna ng underpass. Ang signages pilit na nila lambitinan at inaakyat pa ng mga bata. Maya't maya rin kung makipagpatintero ang mga bata sa mga paparating na sasakyan. Kaya panawagan ng marami, sana'y bantayan ng otoridad ang bahagi ito ng underpass para ang grasyang hatid nito ay hindi mauwi sa disgrasya. Mel? Naku, sana mapakinggan yung panawagang yan. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.